Sa puntong ito, dako na po tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit na syempre hindi maaaring mawala sa ating programa araw-araw. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw ay tungkol sa dalawang lobo. Isang gabi, habang nagpapalipas ng oras ang isang matandang lalaki kasama ang kanyang apo, ay naisipan niyang turuan ng importanteng aral sa buhay ang kanyang apo. Sa katahimikan ng gabi, ay nagsalita po ang lalaki. Apo, alam mo bang may labanang nangyayari sa loob ng katauhan ng bawat isang tao? Tahimik namang nakatingin sa kanya ang kanyang apo na tila hindi nauunawaan ang kanyang sinasabi. Pagpapatuloy pa po ng lalaki, ito ay napakatinding labanan ng dalawang lobo. Ang unang lobo ay punong-puno ng galit, inggit, lungkot, ganid, pagmamataas at yabang. Mababa rin ang tingin nito sa kanyang sarili at labis ang kanyang mga kasinungalingan. Nagpatuloy pa po ang lalaki. Ang pangalawang lobo naman ay mabuti. Siya ay mapagmahal, punong-puno ng pag-asa, kabutihan, ligaya at mapagkumbaba. Mabuti rin ang hangarin niya sa kanyang kapwa. Mapagkawang gawa at handang dumamay sa mga nangangailangan. Ang dalawang lobong ito ay naglalaban sa loob ng ating pagkatao at kapwa sila nais magwagi. Nag-isip naman po ng malalim ang apo at nagtanong sa kanyang lolo, "Sino po ang mananalo?" Napangiti ang lalaki at sumagot sa kanyang apo, "Ang mananalo sa laban na iyon ay ang lobo na pakakainin at palalakasin mo." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong Monday? Ito po ay paalala sa atin, mga ka-music, na sa bawat araw ay may choice tayo kung aling lobo ang papakainin at palalakasin natin. Yung mabuti ba o yung masama? Hindi naman po maiiwasan na makaramdam po tayo ng galit, inggit, selos, dahil yung mga yan po ay natural na emosyon po ng isang tao. Tao lang din naman po tayo, may mga pagkakataong nagiging vulnerable din po tayo sa buhay. Pero nasa atin po kung pipiliin ba nating magpadala sa mga ganoong klase ng emosyon o pipiliin nating mamayani ang kabutihan at kapayapaan po sa ating buhay. Sa ating pong Food for the Soul, ito po yung ilan sa aral na mapupulot po natin. Number 1, yung pagkontrol po sa ating sarili. Ayan, hindi natin kontrolado yung mga pangyayari sa paligid natin. Ngunit may kontrol po tayo sa ating mga reaksyon. Kung pipiliin po natin ang kabutihan, pagmamahal, at pagpapatawad, mas magiging magaan ang ating buhay. Yung dalawang lobo po na naglalaban, parang kumbaga yung kabutihan versus kasamaan. Ayan, sa loob po ng ating pagkatao, yung po yung kumbaga naglalaban sa ating katauhan. At dapat po nating piliin lagi yung pagiging mabuti. Number 2, kapangyarihan ng positibong pag-iisip. Ang mga negatibong emosyon po ay natural na nararamdaman ng bawat isa.
tao lang din po tayo, no? Minsan, syempre, hindi natin nakokontrol yung emotion natin. Natural lang din na may mga pagkakataon na nagagalit tayo, umiiyak, talagang yung sobrang intense ang emosyon, talagang may nasisigawan tayong tao. Pero, ngunit ang pagtuon po sa mga positibong bagay sa ating paglago at pag-unlad, yun po yung mahalaga, no? Dahil yun po yung makakatulong sa atin para kahit papaano yung mga ganitong emosyon nakokontrol po natin, yung pagiging positive. Sabi nga po natin dito, no, yung law of attraction, kung ano po yung iniisip at kumbaga na iniisip natin, yun po yung parang na-attract natin. Kung lagi po tayong positibo sa kabila po ng mga negative na nangyayari sa atin, magiging magaan din po yung pasok ng blessing sa ating buhay. So number 3 po na aral na mapupulot po natin sa ating Food for the Soul ngayong araw, yung pagpili po ng lobo, no? Hindi po ito yung literal na lobo o yung hayop na kailangan nating pagpilian. Ito nga po yung pagpili kung ano po ba yung nais nating mamayani sa ating buhay. Yun nga po bang papakainin o palalakasin po ba natin yung mga kasamaan o yung pamamayanihin natin sa ating buhay yung kabutihan. Ang bawat desisyon na ginagawa po natin ay may epekto po sa ating buhay. Kung ang mga desisyon natin ay nakabase sa pagmamahal at kabutihan, tatahakin po natin ang mas magaan at mas masayang landas. Tayo po bilang tao ay binigyan po tayo ng free will. Ayan. Nasa atin na po iyon kung ano ba ang mga bagay na pipiliin natin para sa ating buhay. Ang ikabubuti po ba natin o ang ikasasama? Sa madaling salita mga kanyusik, tayo ang may kapangyarihan kung anong lobo ang ating palalakasin. Ang mabuti ba o ang masama? So ang tanong na iiwan ko sa inyo mga kanyusik, ngayong araw po ng Monday. Sa araw na ito, alin kaya ang mas napakain ninyo? Ang mabuting lobo o ang masamang lobo? Ayan, so simpleng parang pagninilay-nilay po, no? Hindi lang siguro sa araw na ito kundi sa mga nakalipas na araw, sa mga nakalipas na linggo. Ano kaya sa tingin ninyo mga kanyusik? Alin kaya ang mas napakain ninyo? Ang mabuting lobo o ang masamang lobo? Ang ating pong tampok na Bible verse ngayong araw ay ang Galatians chapter 5 verse 16 to 17. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So parang katulad lang din po yan nung ating kwento na may dalawang lobo na naglalaban. Yung lobo na punong-puno ng inggit, galit, sama ng loob, pagmamataas at yabang versus lobo na punong-puno naman ng pag-asa, kabutihan, ligaya at pagpapakumbaba, pagiging mabait sa kanyang kapwa. Doon naman po sa ating Bible verse, Galatians chapter 5 verse 16 to 17, pinapaalala po sa atin ng talatang ito na may laban sa loob ng bawat isa. Ang laman na naghahatid ng tukso at ang espiritu na nagtuturo ng tama. Nasa atin po ang desisyon kung alin ang susundin at palalakasin. Kapag pinili nating mabuhay ayon po sa espiritu, syempre pinalalakas po natin ang mabuting lobo sa loob natin. Ang lobo ng pag-ibig, kapayapaan, at kabutihan. Pero kapag naman syempre, pinili nating, kainin tayo ng galit, ng inggit, ng pagkamuhi sa ating kapwa, ayaw man po natin, baka hindi po natin namamalayan. Yun din yung sinasabi ko kanina na kahit papano magkaroon po tayo ng assessment, baka hindi natin namamalayan, mas napapakain pala natin o mas nabibigyan natin ng lakas
yung masamang lobo kaysa doon sa mabuting lobo. Sa araw-araw, maliit man o malaki ang desisyon, tanungin po natin ang ating sarili. Alin ba ang pinapakain ko ngayon? Ang laman o ang espiritu? Dahil doon nakasalalay kung ano pong klase ng buhay ang mamumunga po sa atin. So yan mga ka-music, ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Monday. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. Sabay na kalubuni ng umaga. Tayo'y magtipon, makinig at makibaka. Tayo ay magkwentuhan, magbalitaktakan, isin ang buong bayan. Ang bawat Pilipino ay kasali dito, kasama sa ating barkadahan. Music na isang napakagandang Monday morning sa ating lahat. Magandang umaga, Luzon, Visayas at ayan, live na po tayo sa Facebook page ng DWWW 774 at syempre, ganun din po maaari nyo kaming mapakinggan sa DWWW 774 mobile app at syempre sa inyong mga transistor radio. Ayan, sana po mga ka-music may napulot po tayong aral ngayong araw para po sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ulitin ko lang yung katanungan ko sa inyo. Alin kaya ang mas napakain ninyo? Ang mabuting lobo o ang masamang lobo? Ano kaya yung mas namamayani sa inyo ngayong araw o sa mga nakalipas na araw? Yung mabuting lobo o yung masamang lobo? O doon naman sa ating, kung ang ating pagbabatayan naman ay ang ating Bible verse, yung Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Ano kaya ang mas namayani? Yung laman o yung espiritu? Ayan, so yun nga siguro i-assess din natin ang ating mga sarili, mga ka-music. Baka sa dami ng nangyayari sa atin, sa dami ng mga challenges, sa mga pagsubok, sa mga kinakaharap po nating problema, baka hindi natin namamalayan, napapakain na natin yung masamang lobo sa loob natin, Siyempre, ayaw naman po natin yon na mamayani yung kasamaan, yung puot, yung galit sa ating pagkatao. Pero siyempre, bilang tao, may mga pagkakataon na hindi po natin nakokontrol yung ating emosyon, Dahil sa sobrang mga pinagdadaanan, minsan parang nakakain na tayo ng labis na galit. Pero yun nga, meron din naman po tayong chance para baguhin ito, Meron po tayong chance para i-assess ang ating sarili at piliin pa rin yung gumawa ng mabuti sa ating kapwa at pamuhayin yung pagiging payapa, pagiging mabuti, pagiging mapagkumbaba, yung palaging pagiging masaya at syempre yun yung pagkakaroon ng positive outlook sa ating buhay. So ako curious din ako mga ka-music, ano ba yung ginagawa ninyo para patuloy na piliin ang tama kahit mahirap? Patuloy na piliin din yung kabutihan kaysa sa paggawa ng masama kahit na mahirap, Kasi syempre sa ating buhay, marami talaga tayong pinagdadaanan, maraming factors na nakakaapekto po sa ating behavior, sa ating kung paano natin harapin ang buhay. Pero yun nga, dapat lagi nating pinipili yung tama o yung pagiging mabuti. So kayo po, papaano nyo po ba mas pinipili yung paggawa ng kabutihan para naman hindi tayo matukso na gumawa ng masama? At ano po ba yung personal ninyong paraan para piliin ang pagmamahal kaysa po yung galit o puot? Siguro din po, pwede rin po natin magsilbing challenge ngayong araw po ng Lunes. Yung subukan po natin, piliin nating pakainin ng mabuting lobo sa simpleng paraan.
Magbigay ng papuri. Ayan, gumiti po sa ating kapwa. Yung pagngiti po sa kapwa, no, kahit yung hindi mo kakilala. Yung parang nakasalubong mo lang pero maaliwalas yung itsura mo. Kumbaga parang nakakahawa yung pagiging positibo pag ganun yung mga nakakasalubong mo sa araw-araw. So yun, no, ang ating pong challenge siguro sa ating mga sarili ngayong Monday morning. Subukan natin pakainin ng mabuting lobo sa simpleng paraan. Magbigay ng papuri, ngumiti po sa ating kapwa, o kaya meron po tayong nakaalitan. Kahit mahirap, magpatawad po tayo. Ayan, siguro sa mga susunod na araw, pwede nating pag-usapan yan. Ano ba ang nangyari kung sakali mang ginawa natin yan ngayong araw ng Monday? So ayan mga ka-music, ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.